Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Sumabog nga sa galit si Kong Pagwano at si Kong Apob kay Raul Manuel. Dito nga natin makikita na talagang sa kawalang asal nga na pinakita ni Raul Manuel sa Senado ay talagang ginisa nga at piniga ito. Ngunit pinatayan pa ito ng mic dahil nga sa hindi magandang asal na pinapakita na talagang sinasabi na siya lang ang tama at siya lang ang matalino at siya lang ang may alam ng batas. Dito nga natin makikita na talagang walang respeto kay Kong Akop at Pagadwa. Kaya naman, hindi nga pinalagpas din ito ni Secretary Montulfo at binanatan nga si Raul Manuel at nagbigay pa ng samot-saring reaksyon ang ating mga netizen. Sana itong 3-stage na TV sa Kongreso ay maimbestiga naman sa kanilang kabaliwang ginagawa nila sa Pilipinas. Kailan pa kaya ito mangyayari? Sana ASAP. Hindi na nahiya sa pasahod ng gobyerno sa buwis ng taong bayan, pero anong ginawa? Magtanong kung ano-ano, wala man ding idea kung ano ang dapat. Dito nga natin makikita kung paano nga rin magalit ang mga netizen kay Raul Manuel na ito na talagang sinisira nga ang ulo ng ating kabataan na pag-asa sana ng bayan, ngunit hinihikayat pa di umano na maging aktivista ito at mapariwara ang kanilang mga buhay. Panoorin nga natin ang matinding banat ni Kong Apo at ni Secretary Montulfo. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Ano po ang basis ng emergency or calamity sa certification? Madam Speaker, hindi din naman there's already a certification coming from the Office of the President. I think the Chair na rules that the point of the gentleman, hindi pa ako tapos. the Honorable Manuel is out of order. Majority. Madam Speaker, question. Madam Speaker, I reiterate my motion. There is a motion, the motion to proceed with the third reading on House Bill number 8980. So move, Madam Speaker. Secretary General is directed to read the title of the measure and therefore call the roll for nominal voting. So, Mr. Speaker, what is the response of the sponsor? Ang sasagutin ko lamang po dyan, Mr. Speaker, ang Pangulo po ay seryoso sa mga ganitong bagay at handa pong tignan at silipin itong mga reklamo po na ito para matugunan at maaksyonan sa lalong madaling panahon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nakukulangan po tayo sa ganong sagot kasi kung tumitindig tayo para sa hustisya, madali lang sumagot ng firm na oo. Kaya sa ngayon, Mr. Speaker, hindi natin nakikita ang sense of urgency ng Pangulo na panagutin ang kanyang task force at ang kanyang militar. Second topic, Mr. Speaker, on the reclamation ban. Mr. Speaker, nagpapatuloy pa rin ang reclamation sa Manila Bay. For example, ang reclamation project ng Argon Bay, subsidiary ng San Miguel Corporation, nagpapatuloy pa rin sa Navotas ang kanilang reclamation as monitored by Fisherfolk Organization Pamalakaya. Mr. Speaker, makikita rin mula sa Mall of Asia na nagpapatuloy ang reclamation sa Manila Bay as of September 24, Mr. Speaker. Ito yung ilan sa mga photos na nagpapatuloy yon. Mr. Speaker, naglabas na ba ng written order ang Pangulo banning reclamation projects in Manila Bay? Mr. Speaker, may moratorium po ang Office of the President para lahat po ng proyekto ay tumigil. And para sa impormasyon po at kaalaman ng aking kaibigan mula po sa Kabataan Party List, noong linggo po, nasa Manila Bay po ako, kasama ko po ang aking pamilya. Wala po ako nakitang activities po ng dredging or operations or reclamation dahil inikot po namin ang Manila Bay noong araw po na yon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, marahil ay ibang anggulo ang nakita ng butihing sponsor at para magkaroon ng pangil ang verbal order ng Pangulo, ang kailangan po ay written order, Mr. Speaker. At dagdag pa, Mr. Speaker, kapakanan din ng mga komunidad na apektado ng reclamation ang ipinaglalaban ni Jed at Jonila, Mr. Speaker.
Kaya muli po, kung hindi pa naglalabas ng written order, kailan po balak maglabas ng Office of the President ng written order banning reclamation projects in Manila Bay? Ito po ay may mga proseso, Ginoong Speaker, na sinusunod din ng Office of the President. Hindi po porket siya po ang Pangulo at siya po ang Commander-in-Chief ay dapat gawin niya na kaagad-agad at gumawa ng mga desisyon. Ang punupunto lang po namin dito ay kailangan pong pag-aralan at bigyan din po pakinggan. Narinig po yung panig po ng dalawang nagrereklamo. Kailangan din po pakinggan ang panig ng militar, ng pulis, para po ma-weigh ito ng Pangulo at makapagdesisyon. Mr. Speaker. Mr. Speaker, kung hindi magko-commit ang Pangulo na maglabas ng written order, malinaw sa ngayon na hanggang salita pa lang ang Pangulo pagdating sa pagpapatigil ng mapanirang reclamation sa Manila Bay. Kung nagawa po na kahit nag-o-object ang economic managers ay naglabas ng price cap sa presyo ng bigas, tiyak po tayo kaya yang gawin ng Pangulo pagdating sa reclamation. And Mr. Speaker, kung hindi po agad napapakinggan ng Pangulo ang testimonya mismo ng mga biktima ng AFP, then it shows kung kanino po pumapaling ang Pangulo. Third topic, Mr. Speaker, relations ng Vice President sa China. Bahagi po ng message ng Vice President sa China on its 74th founding anniversary, and I quote, "We hope that our partnership will prosper, especially in the areas of agriculture, trade, investment, science and technology, and people-to-people relations." End of quote. Mr. Speaker, ang ganitong mga sinabi ng Vice President, this is not consistent with the remarks of the Defense Secretary. Ang sabi po ng Defense Secretary sa committee budget briefing ay nagpo-portray ng cold attitude towards China given its encroachment in the West Philippine Sea. Kaya, Mr. Speaker, how can the President reconcile these incompatible stances of his Vice President and his Defense Secretary? Mr. Speaker, sagutin ko po muna yung huling katanungan po ng aking kaibigan. Yung tungkol po sa reclamation, balikan ko lamang, mabilisan lamang po. Ipinatigil po ito ng Pangulo dahil nga po sa mga reklamo na nakarating po sa kanya. Kaya po ipinatigil kaagad ito ng Pangulong Marcos. Pangalawa po, ibang issue naman po itong China ngayon. Ayan po ay mula po sa Office of the Vice President. Pero yung pong kanyang mga statement marahil ay hindi pa po talaga, hindi naman yun official stand ng buong pamahalaan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, follow up. Ang sektor ng pangisdaan ay bahagi ng agrikultura. Maaasahan ba ang China bilang partner sa agrikultura at pangisdaan kung inaapakan nito ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa West Philippine Sea? Kamakailan lamang, Mr. Speaker, nag-install pa ang China ng floating barriers sa Baho de Masinloc para hindi makapangisda ang mga Pilipino doon. So, Mr. Speaker, again, can China be considered a partner in agriculture? Sa totoo lang, Ginoong Speaker, ang China po ay ating malapit na trade partner. Pero pagdating po sa ibang aspeto, ito na nga po ang pinag-aaralan ngayon po ng task force. At tinitignan, kung ako po ay personal na tatanungin, kailangan po talaga pag-aralan muli itong relations natin sa China. Kasi para pong kailangan nating piliin, ekonomiya ba o yung ating national security, yung ating kalayaan at yung ating soberenya, Ginoong Speaker. Mr. Speaker, tingin natin hindi incompatible ang economy at ang national sovereignty. In the first place, Mr. Speaker, kung tayo talaga ang nakakahawak sa ating mga teritoryo, maraming resources dyan ang pwedeng tayo ang mag-harness. Kaso, Mr. Speaker, hindi natin nagagawa dahil for the longest time, pinabayaan natin na ang China ay umalagwa sa West Philippine Sea. Kaya, Mr. Speaker, with that remark of the Vice President, maituturing ba nating pagtatraidor sa bansa ang ganitong mga mensahe ng Vice Presidente? Mr. Speaker, yung mensahe po ng Office of the Vice President ay sa kanya po yung mensahe, pero it doesn't reflect the message of the Office of the President or the entire nation, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, fourth topic, confidential funds in the executive branch. Labas muna yung sa OP. Mr. Speaker, sino ang nagpasya na sa contingent fund kunin ang confidential fund ng OVP for 2022, kahit na illegal? Is it the Office of the President or DBM? Inapprove po ng Pangulo yan, Mr. Speaker, dahil yan po ay covered ng good governance and social services. Kaya po, na-approve po yan ng Office of the President, Okay. Mr. Speaker. Okay. Mr. Speaker, yung 125 million pesos in 2022, nagastos po siya in 11 days. Can the sponsor confirm? Ang makakasagot niya, Mr. Speaker, at kumpleto ang detalye ay ang Commission on Audit at hindi po ang tanggapan ng Pangulo, Mr. Speaker. Pero Mr. Speaker, kahapon nabanggit na rin naman through the sponsor of the COA budget na 11 days na gastos. Mr. Speaker, kung ikukumpara natin, magkano ang confidential fund ng Philippine Coast Guard noong 2022? Ang intelligence fund ng Philippine Coast Guard ay nasa 10 million pesos, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, walang confidential fund pero may intelligence fund na 10 million isang taon. Napakababa po nun compared sa 125 million ng OVP. Mr. Speaker, sige, para mas ma-compare pa natin, gawin po nating 11 years. So kung 10 million per year, in the past 11 years, ibig sabihin from 2013 to 2023, ano ang total na intelligence fund ng Philippine Coast Guard? Kung ito po ay 10 million every year at sinasabi ho ninyo ay 11 years, yan po ay about aabot po sa 110 million. So Mr. Speaker, mas mataas pa rin ang confidential fund ng OVP spent in 11 days kumpara sa combined confidential and intelligence funds ng Philippine Coast Guard for 11 years, Mr. Speaker, to defend the West Philippine Sea. No wonder inangkinan ng China ang West Philippine Sea using its 9-dash line, naging 10-dash line. Mamaya baka maging 11-dash line na po yan, Mr. Speaker. Panglimang topic, mandatory ROTC. In a March 2023 survey, 42% of respondents said ROTC should be optional for senior high school, while 22% said ROTC should not be in the curriculum of the students at all. Also, Mr. Speaker, sa isa namang April 2023 survey of around 20,500 Catholic school students, 53% disagreed with reviving mandatory ROTC. Reasons include additional academic load, expenses for families, concerns about violence, hazing, bullying, corruption, and threats to safety, and conflict with religious beliefs. Mr. Speaker, sa parehong survey ng 20,500 Catholic school students, 19% were uncertain. Mr. Speaker, ang tanong natin, nasa listahan pa rin ba ng priority measures ng Marcos Jr. Admin ang panunumbalik ng mandatory ROTC? Kung ito po ay nakapaloob sa ating konstitusyon na magsilbi po ang bawat Pilipino sa ating pong bayan. Pero kung akong tatanungin po, Mr. Speaker, hindi rin po ako sang-ayon doon. Pero kaya nga po, hindi pa ho ito na-implement fully dahil ito po ay patuloy na pinag-aaralan ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, at least we're glad to hear na ang sponsor personally ay hindi siya sang-ayon doon. Kasi Mr. Speaker, pagdating sa forma ng pagsisilbi sa bayan, hindi dapat maging diktador ang Marcos Jr. Admin sa ating mga kabataan. Mr. Speaker, I'm amused. Pagdidikta ang turing sa simpleng pagtuturo ng kasaysayan, kabilang ang pagtuturo ng martial law ni Marcos Sr., pero ang mandatory ROTC hindi. Parang baligtad po. Tapos, Mr. Speaker, kasama ang militar sa magtuturo ng mandatory ROTC. As confirmed during the DND budget hearing last September 20, nais ituro ng AFP sa mga estudyante na magiging rebelde sila kung aaralin nila ang katotohanan, kasaysayan at current events. Ituturo ng militar ang kasinungalingan na gumanda ang ekonomiya noong martial law ng diktadurang Marcos Sr. No wonder na priority ng Marcos Jr. Admin na papasukin ang militar sa mga campus para magturo via mandatory ROTC. And again, Mr. Speaker, mapapadali ang pag-abduct ng AFP sa mga kabataan kung nakaistasyon sila sa loob mismo ng mga paaralan.
Sixth topic, Mr. Speaker, travel expenses. Magkano ang travel expenses ng Office of the President noong 2021? Dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga kabastos itong si Raul Manuel, lalong-lalo na sa mga batikang congressman na talagang ginagampanan ang kanilang trabaho, gaya lamang ni Kong Akop at ni Kong Paggaduano. Well mga kaibigan, talagang hindi nga ito maiiwasan at talagang dismayado nga ang maraming netizen sa pinakitang ugali ni Raul Manuel kung bakit ba ito nakaupo, sa anong dahilan dahil ayaw umasenso ang bansang Pilipinas.